Time check muna tayo. 12:40 na ng tanghali. So ayun nga, dito nga ako sa Eki ngayon para magsimba tayo dahil nga linggo po ngayon. At bad news nga pala, nabasa ako ng ulan. So hanggang ngayon nga, umuulan pa din. At naabutan tayo ng ulan kanina. Bali magsisimba tayo na basa yung damit natin, tsaka basa yung mukha natin, guys. Dahil nga sabi ko po sa inyo dati sa last na vlog ko na bawal talagang gumamit ng payong habang nagbibisikleta. Kaya sinacrifice ko na po yun. Di bali nang mabasa tayo ng ulan, huwag lang tayo mahuli ng pulis. Dahil mahal pong magmulta pag lumabag tayo sa rules dito sa Japan. Hintay na lang tayo ng train dito. Bali meron pa tayo 5 minutes, guys. At biglang buhos ng ulan kanina kung kailan paalis tayo ng bahay. Dahil nga po last week hindi tayo nakasimba, dala na rin ng malakas ng buhos ng ulan nun. Kaya hindi na lang ako tumuloy nun. At ngayon lang ulit ako tumuloy. Dala na rin na hindi ako nakapagsimba last week. Ang kinalabasan, ayun, umulan. At nabasa tayo, guys. Time check muna tayo. 1:30 na ng tanghali. So ayun, nakababa na tayo ng train kanina. Bale, maglalakad na lang tayo papunta ng simbahan. Tsaka medyo umaambon pa rin dito. Yun po, kahit papaano naman po natutuyo na rin tayo, guys. Kanina nga, basang-basa tayo nung pagsakay natin ng train. So maghihintay na lang tayo na mag-green light itong stop light dito bago tayo tumawid. So far, maambon pa rin. Tignan nyo naman po yung panahon dito, guys. Makulimlim. Weather check muna tayo. 28 degrees Celsius na po dito ngayon. At hindi pa rin lumalamig ng ganitong oras, guys. Pero sa ibang prefecture dito sa Japan, nakakaramdam na sila ng lamig. Pero dito po sa Osaka ay medyo late po. Pero nung last year, malamig na yung ganitong oras nun. Kaso ngayon po medyo na late lang tayo. Kaya sana lumabig na dito para ma-relax na tayo sa simoy ng hangin dito. Mas mahirap kasi pag may init ang panahon dito. So time check muna tayo. Alas 4 na ng hapon. Bali, dumaan muna ako dito sa Namba at meron akong bibilhin na regalo. Gusto ko lang po kasing bilhan ng regalo yung jowa ko dahil second anniversary na namin ngayon. Kaya dumaan muna po ako dito sa Namba. Kasi po ilang beses na siyang nagpaparinig sa akin kung bakit hindi ko daw siya binibigyan ng regalo. Sa kadahilanan na kinukulang ako sa budget, may time po na ganun. So sana this time ay makabawi ako sa iyo. At bibili ako ng regalo na simpleng regalo lang po na para sa iyo. Sana magustuhan mo. At gagawan natin ng paraan yan. Medyo mahirapan ng tayong pumili dito, guys. Talagang mabigat sa bulsa. Pero anyways, ang importante dapat mapasaya natin siya ngayon. Kahit na sabihin natin mahal. Kasi ganun ko siya kamahal. So ito na po ang pinabili kong chocolate para sa jowa ko. Sana naman magustuhan mo, babe. Pero parang may kulang. Ano kayang kulang yun? Tumam ko na. So ito yung kulang natin, guys. Bibilan natin siya ng bulaklak. So mahirap pumili dito, guys, dahil pare-pares pa silang maganda. So ito na po, nakabili na tayo ng bulaklak tsaka chocolates. Ayan po.
Sana magustuhan mo to. Sa simpleng ano lang po, sa simpleng regalo na ibibigay ko sa iyo. At ngayon nga po pala ay kakain kami sa Yakiniko, sa Eat All You Can na Yakiniko, or tinatawag natin na Tabihoday. Dahil nga ngayon lang ulit kami kakain sa Yakiniko na Eat All You Can, at total anniversary naman namin ngayon. So susulitin na po namin yung araw na to habang wala pa kaming pasok sa work. At 6 PM pa naman po yung 6 PM pa naman po yung pina-reserve namin doon. Bali meron pa tayong 2 hours. So sasakay lang tayo ng train papunta ng Umeda para makapunta sa Yakiniko, sa kakain tayo ng Tabihoday or yung Eat All You Can. Time check muna tayo, 5:10 na ng hapon. Bali meron pa tayong 50 minutes bago tayo makakain ng Yakiniko. So sa ngayon, lakad muna kami habang may oras pa, at mahaba pa naman yung oras para makakain ng dinner. Dahil nakakagutom po guys, lalo na pag Yakiniko yung kakainan natin. Talagang mapaparami tayo dito. Time check muna tayo, 5:35 na ng hapon. Bale, papunta na tayo sa Yakiniko kung saan kakain tayo ng hapunan. Lalakarin na lang natin to guys, at nandun na yung Yakiniko. Doon tayo sa may 4th floor na aakyat. Yan po yung Yakiniko no Watami. Okay guys, dito na tayo kakain sa Yakiniko no Watami. At nakapag-reserve na rin tayo dito. 6 PM nga pala yung reservation natin dito. So dito tayo mag-order guys. At ito yung dito tayo magluluto ng Yakiniko. Tsaka kompleto sila sa sauce. Yan po, may iba't ibang sauce sila dito. At naka-course menu po tayo ngayon.
Okay po, time check muna tayo. 7 na ng gabi. Bali meron pa tayo 30 minutes bago tayo matapos dito. At ang masasabi ko, sulit ang yakinito dito. At marami kayong mga choices dito. Yun yung kagandahan dito guys. At yung pinili namin kasi ng oras dito ay 90 minutes. Kaya eat all you can come dito. So masasabi ko sulit at masarap yung yakinito nila dito. Sobrang busog na ako guys. At mamaya kakain tayo ng dessert. Ang kagandahan kasi dito, meron silang dessert dito. May mga choices kayong pagpipilian. So ito po yung mga dessert nila guys. Kung gusto nyo ng ice cream, meron. Tsaka meron din silang cake. Ayun po yung mga choices nila. At i-rate ko ito ng 10 out of 10. Dahil bukod sa sobrang sarap na yung mga yakiniko dito, yung mga karne, mabubusog ka pa. At sulit talaga yung bayad nyo dito guys. Tsaka ang kagandahan din dito guys, hindi lang beef yung mga pagkain dito sa yakiniko. Meron din silang pork tsaka chicken, tsaka marami pang mga gulay. So masasabi ko sulit ang yakiniko dito na eat all you can. So ito yung babayaran namin guys. Dalawa na kami dito sa 10,714 yen. At okay na po itong presyo na ito pag dalawa kayo. Talagang sulit na, tsaka eat all you can kayo dito ng 90 minutes. Ayun po, naka-uwi na rin tayo ng bahay. So time check muna tayo. Alas 10:30 na po ng gabi. Medyo na-late lang ako ng uwi ngayon guys dahil nga nagtabi-hoday tayo or nag-eat all you can tayo sa yakiniko kanina. At ang masasabi ko, sobrang sarap po ng yakiniko nila doon. At marami po kayong pagpipilian doon. Tulad po ng mga iba't ibang mga karne doon. At syempre meron din silang mga gulay, mga sabaw. Tapos pa sila, parang only rice pa. Tigit sa lahat, meron din silang dessert. Marami po silang mga pagpipilian doon. So, since dalawa kami kumain kanina, ang nagastos po namin kanina ay nasa isang lapad din mahigit. Bale, dalawa na kami doon. So, kahit medyo may kamahalan po, at least nasulit po namin yung pagkain kanina. At nabusog pa kami. So, sulit nga ba na kumain sa mga eat all you can na yakiniko tulad kanina? Ang sagot ko po, yes, sulit na sulit po. Siyempre, bago ako umuwi ng bahay, namili pa kami ng mga damit ko sa Gio for autumn, tsaka pwede na rin pang winter dahil nga malapit na rin magtaglamig dito. Pero sa ibang mga lugar ay taglamig na. Siyempre, unang-una, nakabili tayo ng pantalon. Ayan po, brown pants. Galing Gio po ito. At siyempre, meron din tayong long sleeves. Ito po, long sleeve siya na kulay gray. Ito pa yung yung damit. So, size ko nga pala ay medium. Pati yung pantalon na brown pants, medium din 'yan. Tapos, meron din tayo na isa pang cargo pants na kulay itim. So, ito po yun guys. Nag-aandaan kasi ako dito sa cargo pants na to kaya binili ko na. Pero yung size na binili ko dito ay S size lang po, small size dahil nung nag-try ako ng medium, sobrang laki po sobrang laki sa hita ko. So bale, bago ko po siya suotin, lalabang ko muna siya sa washing machine siguro bukas paggising ko. Mawala po yung amoy ng bagong damit. Mas maganda kasi pag bagong laba at mabango-bango pa pag susuotin. So meron po nagpapa-shoutout sa akin. Shoutout tayo kay Sir Nashren Lomodag 7752. Hello po idol, salamat po sa panonood. Shoutout po. At magsasagot muna tayo ng mga katanungan dito mula po kay Ashley Place 4176. Ang sabi niya, bro, saang university ka nag-aral? Congrats and great content here for the chill content. So bale, nag-aral nga pala ako sa SLU or St. Louis University sa Baguio City po. Nag-spend ako ng oras doon ng 5 taon bago ako nakagraduate. Dahil yun naman po yung yun po yung pinakamalapit na university mula sa amin sa province namin. Dati talaga nung bago ako graduate ng high school noon, pinangarap ko kasi mag-aral sa Manila noon. So na-realize ko na malayo sa amin kasi yung Manila. At eto, naisip ko na rin na mag-aral sa Baguio City ng college. At sa awa naman po ni Lord ay pinalad naman po tayo. So ayun lang po. Doon po talaga ako nag-college nun sa SLU, sa Baguio City po.